maano, kailan pa naman maulan, no? Saka lilinisin. Eh, wala tayong magagawa. Kasi, andyan na yung mga sisiw. Tsaka bumabagyo na nga. Bumabagyo. Kailangan madaliin. Pero good thing, yung mga sisiw, may nanay. Nakakain sila ni Patreon. Dahil sa tagal ng di nagagamit to, na ng alikabok. Napuno na ng alikabok. Yung alikabok, yung namuuna, naging naging dumi na talaga. Hindi na kaya sa pagpag. Ito hinahanda na kasi meron ng sisiw, meron ng naunang dalawa na radio chicks, dalawa pa lang ang nauna. Susunod pa yung iba, pero ihahanda na namin to para bukas may lipat na sila dito. Yun o, malinis din. Galing kumutan muna sa mga kolorete. Tapos bumili ako nito. Actually ano to, mahaba to. Ito. Pinutol ko. Sa gayon, may lagay ko dito. Dahil siyempre yung mga sisiw tsaka yung inahin dapat nakakaano yung mga sisiw, nakakalabas sila sa isang side kasi nandito yung pagkain. Kapag kasama yung inahin, sama sa pagkain, ang mangyayari, kakaikayin ng inahin yung pagkain, matatapon, pati tubig kakaikayin niya yan. So dapat meron lang labasan yung mga sisiw. So ito yung remedyo dyan. Ito na ngayon, nakabend na sa yan sa side. Para pag nilagay, sasaksak mo lang dito muna. Oops, tabi. Yun. Yun. Ganyan siya. Ito pala yung sobra. Para may pagkakapitan yung tali. Yes, sir. Nakikabit na yung isa. Siyempre ako nagkabit niyan. Ako naglagay niyan. Tignan nyo ha. Ihigpitan mo na lang yan. Ako naglagay niyan. Diba? Galing ko na eh. Itong isa para may mali. Parang may mali. Parang slight lang. Medyo mali itong isa. Trial lang naman yan. Medyo mali ito. Trial lang yan. Don't do this at home. Pagtatawanan kayo. Yan. Etong holding stall na to, matagal na to. Iba talaga kapag aluminum. Talagang pangmatagalan siya. Matagal na to as in. Kung sa 20 years lang meron na to. Itong aluminum na to. 20 years old. Meron na to. Ito pinalitan na. Ito na yung mga dati niya. Wasak na. Ito na yung ating finished product. Ayan o. Nilabasan na yung mga sisiw dyan. In case na nakain sila, dito yung pagkain tsaka inuman. Tapos yung inahin dito. Lalagyan ko ngayon ng mating yan para katulad no, para di lumusot yung mga paa ng sisiw. Kunti. Nuwarin niya itang may gupit. Yan. Kailangan tuklipin.
ginabi na tayo mga kaibigan. Pero natapos naman. Diba? Ito ngayon, ang kanyang sisiu compartment. Yan. Meron na siyang kasamang kainan at inuman. Yung inuman. O, tapos dito sila dadaan, yung mga sisiw. Para hindi kinakaykay nung inahin yung pinaka kainan at inumin. Pero sa una, igaganyan yan para yan. Kakain din yung inahin dito sa una. Makikikain din. Pero mas maganda yan yung nakakalabas lang yung sisiw dito. Para hindi sila nasasama sa inahin na pagkakaikain yung kainan. Dito lang sila. Yan, dito yung daanan. O, diba? Tapos bago na rin yung mga nab, oh. Bago na rin yung mga nab. Yung mga nab. Luma pa rin yung lock. Ito yung lock, luma pa rin, pako pa rin. Ito spare, kung sakaling meron pa mga sisiw na ilalagay. Pero kahit na dalawa lang yan, pang sisiw at inahin, ito lang yung pang sisiw, pang inahin, ito yung pang sisiw lang. Meron pa namang brooder doon na ililipat din dito para pag marami ng sisiw, maraming papag-a-accommodate ng mga sisiw. So, matibay ito, matagal na to. So, hindi muna namin ililipat yung mga sisiw kasi kulang pa. So, bukas na mga bandang siguro tanghali, doon na pwedeng ilipat lahat. Maganda, maaarawan muna to para matuyo. Bagong linis na rin yan, na-disinfect na. Ayan, nilagyan na namin ng ganito para hindi lumusot yung mga ng sisiw, yung paa ng sisiw. Tsaka mas maganda may ganito, mas komportable yung inahin na limlim. Hindi masakit kung kasing lang yung etong mga aluminum lang yung ganito, masakit siyempre, di ba? Masakit sa pitsu niya. Kaya nilagyan namin ng plastic screen. Diba? Refurbished na stall. Maganda tong stall dati kasi bukod sa matibay, magaang siya, pwede mo siyang ilipat ng pwesto. Pero matagal na yan. Sobrang tagal na. Bago-bago pa lang na nagpaparami ng manok. Dati kasi may mga mangilan-ngilang manok. Tapos nung naisipan nilang mga tsuhin na parang gawin ng farm talaga. Dati farm talaga dito eh. So nung sila nag-abroad na isang tito nag-abroad na din, tinigilan na nila yung mga nag-retire na sila sa pag-aalaga. Yan mga naiwan sa akin yan. Mga itong stall na to, yung mga long pen, mga lumang fly pen na puro kalawang yung nandun sa likod. TP. Mga TP, o mga remnants na ng kanilang farm dati yan. Itong farm nila dito dati, maraming manok. Pero dati pa yun. Mga 20 years ago. Mga ganun. Sila yung nagturo sa akin. So yan mga namana ko sa kanila, yung mga holding stall na yan. Na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Ito matagal na nabakante to. Kasi kung napapanood nyo yung mga video ng mga sisiw pa yung mga bulik ko, iba na yung brooder nila, di ba? Pero yung mga mas naunang video pa, ito pa rin yung ginagamit ko. Tawag nga namin dito, sarangasan. Tapos yung bagong brooder, yun na yung nagamit. Kaya hindi ko na ginamit to. Naging parang bodega na lang to. Nilagyan ng mga gamit na kung ano-ano. Tapos ngayon, dilinis. Dahil nga sa maraming mga potential po. I-breed na kailangan ng mga brooder talaga. So, meron pa nga kortina yan eh. Kung nanonood kayo sa mga unang video, may kortina yan na kulay green na kala mo palda ng mga estudyante yung kulay. Well mga kaibigan, yun ang aking pag-revive dito sa holding stall na ginawa namin brooder. Sana nagustuhan niyo yung paggawa ko. Sana naaliw ko man lang kayo.
na keep you busy Yes. sa panonood. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Alam.